Komunismo sa Russia. Ano nga ba ang komunismo? Sa tuwing maririnig ang salitang ito, karaniwang naiisip ng marami ang revolusyon o mga kilusang lumalaban sa umiiral na pamahalaan. Ang ideolohiyang komunismo ay naging ugat ng napakaraming mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng daigdig, partikular na ang revolusyon. May mga revolusyong nagbunga ng positibong pagbabago, subalit mayroon ding nagdulot ng malubhang suliranin na humantong sa digmaan at pagkamatay ng napakaraming tao. Ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan ng komunismo? Saan ito nagsimula at sino ang nagpasimula ng ideolohiyang ito sa makabagong panahon? Ang salitang komunismo o communism ay nagmula sa salitang Latin na communis na nangangahulugang karaniwan, pantay o pinagsasaluhan. Ang ideolohiyang ito ay higit na nakilala sa pamamagitan ng aklat na The Communist Manifesto na isinulat ng mga Aleman na pilosopo at ekonomistang sina Karl Marx at si Friedrich Engels at nailimbag noong February 21, 1848. Sa akdang ito, hayagang tinutulan ni Marx ang lumalalang epekto ng industrialisasyon at kapitalismo noong ika-19 na siglo na ayon sa kanya ay nagdudulot ng pagsasamantala sa uring manggagawa. Mula rito, binuo niya ang mga teoryang hinggil sa komunismo, isang ideolohiyang nagbigay daan sa maraming revolusyon sa iba't ibang panig ng mundo. Isa sa mga pinakatanyag na halimbawa nito ay ang revolusyon ng Russia noong 1917 na pinangunahan ng partidong Bolsheviks sa pamumuno ni Vladimir Lenin. Kalaunan, lumaganap din ang komunismo sa China sa ilalim ni Mao Zedong na nagpatalsik sa dating pamahalaan at nagtatag ng isang estadong komunista. Sumunod naman ang pag-usbong ng komunismo sa Cuba sa pamumuno ni Fidel Castro. Gayon din ang pagkakahati ng Korea na sinuportahan ng dating Unyong Soviet o USSR. Dahil sa malawak na impluwensya ng USSR, mabilis na lumaganap ang komunismo sa Europa at Hilagang Asya, na kalaunan ay humantong sa tinatawag na Cold War, isang tensyonadong tunggalian sa pagitan ng Estados Unidos at ng Unyong Soviet, na bagamat hindi lantad na digmaan ay nagdulot ng malawakang impluwensyang pampolitika at pang-ekonomiya sa buong mundo. Ngunit ano nga ba ang komunismo at bakit patuloy itong pinaniniwalaan at ipinaglalaban ng ilan? Ayon kay Karl Marx, ang komunismo ay isang ideolohiyang pampolitika at pang-ekonomiya na naglalayong lumikha ng isang lipunang pantay-pantay. Sa sistemang ito, ang mga paraan ng produksyon tulad ng minahan, pabrika at malalaking negosyo ay hindi dapat pagmamay-ari ng iilang individual kundi ng buong sambayanan. Naniniwala si Marx na ang komunismo ang magiging solusyon sa kahirapan at sa hindi pantay na pagtrato ng mayayaman at makapangyarihan sa uring manggagawa. Bagamat hindi pa ginagamit ang terminong komunismo bago pa man mailathala ang The Communist Manifesto, pinaniniwalaan ng ilang historiador na may impluwensya rito ang relihiyon. Halimbawa sa Biblia, partikular sa Acts chapter 4 verses 32 to 37. Binabanggit ang pamumuhay ng mga unang Kristiyano na may pagkapantay-pantay at sama-samang pagbabahagi ng ari-arian. Noong 1516, lumitaw din ang isang tanyag na ideya na may pagkakahawig sa komunismo sa pamamagitan ng aklat na Utopia ni Thomas More. Inilalarawan sa aklat ang isang kathang-isip na isla kung saan walang pribadong ari-arian at ang lahat ng kayamanan ay pinagsasaluhan ng mamamayan. Pang-agrikultura ang kanilang lipunan.
Sama-samang naninirahan ang mga tao at magkakasamang kumakain sa mga pampublikong bulwagan. Dahil sa kasikatan ng akdang ito, ang salitang utopia ay ginagamit na ngayon upang ilarawan ang isang perpektong lipunan, isang ideal na pamahalaan kung saan ang batas, kaayusan at pamumuhay ng tao ay ganap na maayos. Pinaniniwalaan ng ilan na ang ideyang ito ay inangkop ni na Marx at Engels at kalaunan ay tinawag na Marxism. Sa paglipas ng panahon, ang Marxism ay nagkaroon ng iba't ibang anyo tulad ng Leninism ni Vladimir Lenin, Maoism ni Mao Zedong ng China, at Juche ng South Korea na inuugnay kay Kim Jong-il. Maging sa Pilipinas ay mayroong kilusang sumusunod sa ideolohiyang komunismo. Ito ay ang Communist Party of the Philippines o CPP na itinatag noong December 26, 1968 sa pamumuno ni Jose Maria Sison. Ang partidong ito ay kumikilala at sumusunod sa bersyon ng Maoism na nagmula sa China.